Ivana Alawi, abala sa relief operation habang umiinit ang usapin sa flood control. Muling pinag-usapan online si Ivana Alawi matapos niyang ipakita ang kanyang pagtulong sa pagre-repack ng relief goods para sa mga Pilipinong naapektuhan ng habagat at matinding pagbaha. Bukod sa mga food packs, iniulat ding may kasamang 1,000 piso cash assistance ang ilang relief packages para sa mga benepisyaryo. Makikita sa kanyang mga video ang aktwal na pakikibahagi niya sa paghahanda ng mga ayuda, kabilang ang pagbibigay prioridad sa ilang senior citizen. Kasabay ng kanyang pagtulong, naging kapansin-pansin din ang kanyang mensahe tungkol sa flood control projects at sa malaking pondong inilaan para rito. Para sa ilang netizen, mahalagang napag-uusapan ang ganitong issue dahil habang patuloy na binabaha ang maraming komunidad, marami ang nagtatanong kung sapat at epektibo ba talaga ang mga proyekto para maprotektahan ang mga Pilipino. Gayunman, hati ang reaksyon ng publiko. May mga pumuri kay Ivana dahil hindi lamang siya nagbigay ng tulong kundi personal din siyang nakibahagi sa relief operation. Pero mayroon ding mga nagtanong kung kailangan pa bang ipakita sa social media ang pagtulong, at kung hindi ba ito maaaring maging bahagi rin ng publicity. Para sa iba naman, mas mahalaga ang aktwal na epekto ng tulong kaysa sa kung may kamera o wala. Mas naging mainit pa ang diskusyon dahil kasabay nito ang kontrobersyang kinakaharap ni Ivana kaugnay ng isang online gaming promotional campaign. Dahil dito, may ilang netizen na nag-isip na maaaring may ibang dahilan sa likod ng timing ng kanyang post. Ngunit mahalagang iwasan ang pagbibigay ng conclusion ng walang sapat na ebidensya. Ang malinaw lamang ay nakapagsiguro siya ng relief operation at nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol sa problema ng pagbaha. Sa aking pananaw, maaaring magkaiba ang opinyon ng mga tao sa paraan ng pagtulong ni Ivana, pero hindi dapat mawala ang mas malaking issue. Ang relief goods ay pansamantalang solusyon lamang. Mas mahalaga pa ring malaman kung bakit taon-taon ay may mga komunidad na paulit-ulit na binabaha at kung talagang napapakinabangan ng mga Pilipino ang pondong inilaan para sa flood control. Sa huli, maganda ang pagtulong sa panahon ng kalamidad, pero mas maganda kung darating ang panahon na hindi na kailangang paulit-ulit na mamigay ng relief goods dahil mayroon ng maayos, epektibo at transparent na flood control system. At dito marahil pinakamahalagang pag-isipan ang tanong, saan nga ba napupunta ang malaking pondong inilaan para protektahan ang mga Pilipino laban sa baha?